mayamang kasaysayan ng sining at kultura ng Pilipinas kung saan ang mga titulong tulad ng Reyna ng Kundiman at Asia's Queen of Song ay naging sagisag ng pambihirang talento. Mayroon ding isang natatanging bituin na kinilala bilang ang singing sweetheart of the Philippines. Siya ay si Elsa Oria, isang aktres at mga awit mula sa panahong pre-war na ang ningning ay nagmarka sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino at naging isa sa mga kinikilalang box office queen ng kanyang henerasyon. Higit pa sa kanyang lokal na katanyagan, si Oria ay tinagurian ding Janet MacDonald of Philippine movies. Isang paghahambing sa tanyag na Amerikanang aktres at soprano na sumikat sa mga musikal na pelikula ng Hollywood. Ang titulong ito ay isang testamento sa kanyang angking galing sa pag-awit na naging sentro ng kanyang mga matatagumpay na pelikulang tulad ng Nasaan Ka, Irog, 1937, Bituing Marikit, 1937, at Madaling Araw, 1938. Ang kanyang buhay gayunpaman ay hindi lamang umiinog sa liwanag ng entablado at kamera. Ito ay isang salaysay ng personal na trahedya, katatagan sa gitna ng digmaan, at isang tahimik na paglalakbay tungo sa isang pribadong buhay sa ibang bansa, malayo sa kasikatang kanyang tinamasa. Ang dokumentong ito ay isang malalim na pagtanaw sa buhay at ligasya ni Elsa Oria. Mula sa kanyang pagsilang sa sining hanggang sa kanyang paghinto sa pag-arte, na naglalayong bigyang linaw ang kanyang mahalagang ambag sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ngaunang taon at pundasyon sa musika. Isinilang si Maria Luisa Purificacion Elsa Oria y Ailagan noong ika-15 ng Marso, 1917 sa lalawigan ng Northern Samar. Ang kanyang mga magulang ay sina Tomas Oria y Gonzales at Mercedes Ilagan. Mula sa murang edad, malinaw na ang kanyang landas ay nakaugnay sa sining, partikular sa musika. Upang hasain ang kanyang likas na talento, siya ay nag-aral sa Conservatory of Music ng Universidad ng Santo Tomas sa Maynila. Ang formal na edukasyong ito ang naglatag ng matibay na pundasyon para sa kanyang husay sa pag-awit, na nagbigay sa kanya ng teknikal na disiplina na karaniwang matatagpuan sa mga klasikal na mga aawit. Bago pa man siya sumabak sa pelikula, ang kanyang entablado ay ang mga operatic stage show. Sa mga pagtatanghal na ito, unang nasilayan ang kanyang potensyal. Isang araw, habang siya ay nagtatanghal, isang talent scout ang namangha sa kanyang boses at presensya. Hindi nagtagal, inalok siya na subukan ang mundo ng pag-arte. Isang pagkakataon na magiging simula ng isang maningning na karera. Sa murang edad na 16, unang sumabak si Oria sa paggawa ng pelikula. Subalit, ang kanyang profesional na tagumpay ay sinalubong ng isang malagim na kabanata sa kanyang personal na buhay. Pag-uwi niya mula sa shooting, kanyang naabutan ang inanak, kapapanganak pa lamang sa kanyang kapatid na si Mercy. Ang sandali ng dapat sanay kagalakan ay nauwi sa matinding pighati. 3 araw matapos magsilang, ang kanyang ina ay pumanaw. Ang biglaang pagkawala ng ilaw ng kanilang tahanan ay nagdulot ng labis na kalungkutan sa kanilang pamilya. Sa kabila nito, kinailangang magpatuloy ang buhay. Ang trahedyang ito, sa halip na maging hadlang, ay maaaring nagsilbing isang maagang pagsubok sa kanyang katatagan. Isang katangiang magiging mahalaga sa mga darating panghamon sa kanyang buhay at karera. Pagsikat sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino, dala ang determinasyon, ipinagpatuloy ni Elsa Oria ang kanyang pag-aartista. Noong 1936, lumabas siya sa pelikulang Awit ng Ulila, kung saan nakasama niya ang mga kilalang artista na sina Armando Cris at Tita Duran. Sa proyektong ito, agad niyang ipinamalas ang kanyang talento hindi lamang sa pag-arte, kundi maging sa pag-awit, na umani ng paghanga mula sa mga manonood. Ang kanyang pagganap ay naging hudyat ng mas malalaking oportunidad. Ang sumunod na taon, 1937, ay naging napakahalaga sa kanyang karera. Pinagbidahan niya ang Nasaan Ka, Irog? Sa ilalim ng Parlaton Hispano-Filipino Productions, kasama sina Angel Esmeralda at Tito Arevalo. Ang pelikulang ito, na hango sa isang tanyag na kundiman, ay nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang mahusay na aktres mang-aawit. Ang kanyang malamyos na tinig at madamdaming interpretasyon ay bumagay sa mga musikal na drama na patok sa panahong iyon. Sa parehong taon, nasungkit niya ang isang makasaysayang papel
Siya ang napiling bida para sa kauna-unahang pelikula ng bagong tatag na Sampaguita Pictures, ang Bituing Marikit. Dito, itinambal siya sa isa sa mga pinakasikat na aktor ng henerasyon, si Rogelio de la Rosa, kasama si Eli Ramos. Ang tagumpay ng Bituing Marikit ay hindi lamang naglunsad sa Sampaguita Pictures bilang isang pangunahing studio, kundi nagluklok din kay Elsa Oria sa pinakamataas na antas ng kasikatan. Ang tambalan nila ni De La Rosa ay naging isa sa mga paborito ng publiko at ang kanilang mga pelikula ay naging inaabangan. Dahil sa kanyang sunod-sunod na tagumpay, siya ay naging isa sa mga pinakamalaking bituin ng dekada. Ang kanyang mga pelikula ay naging box office hits at ang kanyang pangalan ay naging garantiya ng kalidad at aliw. Ang kanyang filmografiya ay patuloy na lumago sa mga sumunod na taon kabilang ang mga pelikulang Paru-Parong Bukid, 1938, Madaling Araw, 1938, Mabangong Bulaklak, 1939, Ikaw Rin, 1940, Pakiusap, 1940, Huling Habilin, 1940, Alitap-tap, 1940. Isang kapansin-pansing katangian ng kanyang mga pelikula ay ang palagi ang pagsasama ng mga awitin. Hindi ito basta palamuti lamang. Ang musika ay isang mahalagang bahagi ng naratibo at ang kanyang pag-awit ang nagbibigay buhay sa mga eksena. Ang kanyang boses na mayaman sa emosyon at teknikal na husay ay naging kanyang tatak. Dahil dito, iginawad sa kanya ng mga tagahanga at ng industriya ang titulong Singing Sweetheart of the Philippines. Isang pagkilala sa kanyang natatanging kakayahan na pagsamahin ng pag-arte at pag-awit sa isang kaakit-akit na paraan, sining at katatagan sa panahon ng digmaan. Ang pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng biglaang paghinto sa produksyon ng pelikula sa Pilipinas. Ang mga studio ay nagsara at ang mga artista ay napilitang humanap ng ibang paraan upang ipagpatuloy ang kanilang sining at hanap buhay. Para kay Elsa Oria, ang panahong ito ay naging isang pagkakataon upang bumalik sa kanyang pinagmulan, ang entablado. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan at panganib, si Oria ay naging isa sa mga pangunahing mang-aawit sa mga tanyag na teatro sa Maynila. Siya ang kauna-unahang singer na itinampok sa araw-araw na pagtatanghal sa Times Theater, isang patunay ng kanyang matatag na katanyagan. Nagtanghal din siya sa prestihiyosong Metropolitan Theater na nagsilbing sentro ng kultura at aliwan para sa mga residente ng Maynila sa panahon ng pananakop ng mga Hapon. Subalit ang kanyang kontribusyon ay hindi natapos sa mga formal na teatro. Sa kabila ng matinding panganib, si Oria ay sumali sa mga grupo ng gerilya, hindi bilang mandirigma, kundi bilang isang artista na nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon. Nagtatanghal siya sa lihim na pagtitipon ng mga gerilya, kung saan ang kanyang mga awit ay nagsilbing pampalakas loob sa mga nakikipaglaban para sa kalayaan. Ang kanyang mga pagtatanghal ay hindi limitado sa Maynila. Nakarating siya sa iba't ibang panig ng bansa. Dala ang kanyang sining sa mga lugar na abot ng digmaan. Isa sa kanyang mga di malilimutang pagganap ay ang papel ni Violeta sa opera na La Traviata na itinanghal sa Baguio. Ang kanyang paglalakbay sa panahon ng digmaan ay puno ng mga mapanganib na sitwasyon. Sa isang pagkakataon sa Baguio, maswerteng nakaalis na ang kanyang grupo bago bombahin ang lungsod. Isang pag-atake na sumira sa maraming istruktura at kumitil ng maraming buhay. Isa itong malinaw na paalala ng panganib na kanyang kinaharap. Nang maganap ang pagpapalaya sa lalawigan ng Pangasinan noong ika-6 ng Enero, 1945 sa pangunguna ng mga tropang Pilipino at Amerikano, si Elsa Oria ay naroon. Naging bahagi siya ng mga awit na nagbigay aliw sa mga sugatang kawal kapwa Pilipino at Amerikano na nakahimpil sa mga paggamutan at kampo. Ang kanyang musika ay naging balsamo sa mga katawan at kaluluwang sinugatan ng digmaan. Ang kanyang mga karanasan sa panahong ito ay nagpapakita ng isang artista na hindi lamang naghahatid ng aliw, kundi isang mamamayan na handang maglingkod sa bayan sa paraang kanyang alam, sa pamamagitan ng sining. Bagong yugto, karera sa Amerika at buhay pamilya.
Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, unti-unting bumangon ang industriya ng pelikulang Pilipino. Nagbalik si Elsa Oria sa pag-arte at lumabas sa pelikulang Oras ng Digmaan, Ulilang Watawat, noong 1946. Gayunpaman, matapos ang ilang pelikula, gumawa siya ng isang malaking desisyon. Tuluyang iniwan ang showbiz sa Pilipinas upang subukan ang kanyang kapalaran sa Estados Unidos. Ang kanyang layunin ay hindi na lamang maging isang bituin sa pelikula, kundi ang mas mapalawak pa ang kanyang karera bilang isang mang-aawit sa pandaigdigang entablado. Sa Amerika, ipinagpatuloy niya ang kanyang formal na pag-aaral sa musika. Nag-aral siya sa Portland Grand Opera School sa ilalim ni Leonardo Ciarulo sa loob ng 1 taon. Nagsanay rin siya sa Melrose Academy of Music sa Los Angeles, California. Ang kanyang dedikasyon sa pagpapahusay ng kanyang sining ay nagbunga. Ang kanyang husay sa musika ay kinilala maging sa ibang bansa at hinangaan siya ng maraming music enthusiast dahil sa kanyang pambihirang talento. Sa labas ng entablado at kasikatan, natagpuan ni Elsa Oria ang isang bagong kabanata sa kanyang personal na buhay. Ikinasal siya sa isang Amerikanong nagngangalang Elwood Kelly Eastman. Biniyayaan sila ng isang anak na babae, si Mary Ann. Ang pagiging ina ay nagbigay ng bagong dimensyon sa kanyang pagkatao. Bilang isang ina, si Elsa ay inilarawan bilang istrikto. Labis niyang pinahahalagahan ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang anak. Ayaw na ayaw niyang nawawala sa kanyang paningin si Mary Ann habang ito ay lumalaki. Ang pagiging maingat na ito ay nag-ugat sa kanyang takot sa mga taong maaaring makasakit sa kanilang pamilya. Isang damdamin na marahil ay hinubog ng kanyang mga karanasan sa buhay. Kabilang na ang pagkawala ng sariling ina at ang mga panganib na kanyang hinarap noong panahon ng digmaan upang matiyak na makakakuha ng dekalidad na edukasyon ang kanyang anak at upang maprotektahan ito mula sa mas malupit na aspeto ng lipunan. Ipinasok niya si Mary Ann sa isang Catholic private school. Ang desisyong ito ay sumasalamin sa kanyang pagnanais na ibigay ang pinakamabuti para sa kanyang pamilya na naging sentro na ng kanyang mundo. Maliban sa pag-aalaga sa kanyang pamilya, naghanap din si Elsa ng mga bagong libangan. Nag-aral siya ng pagluluto ng iba't ibang putahe at pagbe-bake ng cake. Ang mga gawaing ito sa kusina ay naging kanyang libangan sa mga bakanteng oras. Ito ay nagdulot sa kanya ng kasiyahan lalo na kapag natitikman at pinupuri ng iba ang kanyang mga niluto. Ang dating bituin ng pelikula at entablado ay natagpuan ng kaligayahan sa isang mas simple at pribadong buhay bilang isang asawa, ina at may bahay, pamana at legasya. Ang kwento ni Elsa Oria ay isang salaysay ng isang artistang may maraming mukha, isang sopranong may formal na pagsasanay, isang box office queen na nagpaningning sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino, isang matapang na mang-aawit na nagbigay aliw sa gitna ng digmaan, at isang dedikadong ina at asawa na piniling talikuran ang kasikatan para sa isang tahimik na buhay pamilya. Ang kanyang kontribusyon sa pelikulang Pilipino ay hindi matatawaran. Bilang ang singing sweetheart of the Philippines, itinakda niya ang pamantayan para sa mga aktres mang-aawit na susunod sa kanya. Ang kanyang mga pelikula, lalo na ang mga musikal, ay naging mahalagang bahagi ng kultural na yaman ng bansa na nagpapakita ng sining at sensibilidad ng panahong iyon. Ang kanyang pagiging bida sa unang pelikula ng Sampaguita Pictures ay isang makasaysayang marka na nag-ugnay sa kanyang pangalan sa isa sa mga pinakamatagumpay na studio sa kasaysayan ng Pilipinas. Higit pa rito, ang kanyang buhay sa panahon ng digmaan ay isang testamento sa kapangyarihan ng sining na magbigay ng pag-asa at katatagan sa pinakamadilim na panahon. Ang kanyang pagpili na gamitin ang kanyang talento upang maglingkod sa kapwa ay nagpapakita ng isang malalim na pagmamahal sa bayan. Bagamat pinili niyang mamuhay ng pribado sa huling bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang legasya ay nananatili. Si Elsa Oria ay hindi lamang isang pangalan sa mga lumang poster ng pelikula. Siya ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino, isang inspirasyon sa maraming henerasyon ng mga artista, at isang paalala na ang tunay na sining ay may kakayahang magbigay liwanag, magbigay aliw, at magbigay lakas sa entablado man ng kapayapaan o sa gitna ng digmaan. Ang kanyang tinig, kapwa sa pag-awit at sa kanyang tahimik na katatagan,
ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa alaala ng kulturang Pilipino.